Habang inaayos ngayon ng US at Iran ang kanilang naging sagupaan nitong nakaraan digmaan dahil nga ayaw pumayag ng Amerika na magkaroon ng nuclear weapon itong Iran, merong isang bansa mga tol na nananawagang palakasin palalo ang kanilang nuclear capability sa layuning gusto nilang sakupin ng buong mundo, mga tol. Pag-usapan natin to, samahan ninyo ko. Alright, merong balita, merong report mula rito sa Net25 at sa iba pang mga balitang mamaya pag-uusapan natin. No? Nanawagan si North Korean leader Kim Jong-un. Kilalang kilala ninyo to, mga tol. Ang sabi niya ay dapat daw higit pang palakasin ang nuclear capabilities ng kanilang bansa, which is ang North Korea, sa layuning sakupin ang buong mundo. Naku po! O para malaman natin ang buong detalye, eto panoorin natin itong balita. Nanawagan si North Korean leader Kim Jong-un na palakasin pa ang nuclear capabilities ng North Korea sa layuning sakupin ang buong mundo. Ibang klase pala mga tol ang pangarap nitong North Korea. 'Di ba? Kung ang Amerika at Israel ay ginigera ang Iran dahil pinipigilan nila ang Iran magkaroon ng nuclear weapon dahil nga pinangangambahan nila na posibleng gamitin niya ng Iran, mga tol. Pero meron tayong nakakalimutan. Meron ding isang may hindi natin alam kung anong sapak nito sa utak. At ang gusto rin nitong bansang to ay sakupin din ng buong mundo, kaya ngayon ay pinalalakas nila ang kanilang nuclear capabilities, which is eto nga, ang North Korea. Sa ulat ng North Korean media, inakusahan ni Kim ang Estados Unidos at South Korea na nagpapalala umano ng sitwasyon sa Korean Peninsula dahil sa pag-upgrade nila ng kanilang nuclear posture na ang tanging layunin ay atakihin umano ang North Korea. Di ba? Meron din silang tamang hinala mentality. Inaakusahan nila ang Amerika at ang North Korea na nagsasabuatan dahil gusto daw mga tol atakihin ang kanilang bansa. Alam niyo yung tamang hinala. Yung tipong halimbawa naglalakad ka sa kalye tapos napatingin ka lang sa isang nakatambay, pinaghinalaan ka na tapos inabangan ka na. Parang ganoon mga tol. Iginiit ni Kim na ang pagiging nuclear state ang tanging paraan upang makasabay ang North Korea sa global security situation. Hindi naman ididetalya ng North Korean media ang partikular na aksyon patungkol sa nuclear arsenal na gagawin ng bansa. So yan to ang gustong mangyari ngayon ng North Korea. Palakasin pa ang kanilang nuclear capabilities sa layuning sakupin ng buong mundo. Hindi lang sa balitang to mga tol. Eto, mababasa natin June 23 na post tong balitang to mula rito sa Inquirer.net. Sabi rito, Kim Jong-un calls for expanding nuclear arsenal to overtake the world. Naku po, ibang klase talaga si Kim Jong-un mga tol. Ang tindi ng pangarap nitong taong to. And a North Korean leader, Kim Jong-un, has called for efforts to further increase in country's nuclear arsenal with the goal of overtaking the world. Pyongyang state media reported Tuesday. Ibang klase. Malala pa pala to sa sa China mga tol, kasi ang China ang gusto lang nilang sakupin yung buong South China Sea. 'Di ba? Buong South China silang yung gusto sakupin ng China mga tol. Diba? Tapos yung Amerika naman, may mga gusto rin silang sakupin. Si Trump gusto niyang kunin yung Greenland. Ano ba yung gustong kunin? Yung ibang mga bansa, di ba? Etong si Kim Jong-un, mga tol, ang gusto niya yung buong mundo. With the goal of overtaking the world. According to the Korean Central News Agency, the ruling Workers' Party of the Korea convened the second plenary meeting of its 9th Central Committee for 3 days from Saturday, presided over by Leader Kim, to assess how the country's policies have fared in the first half of the year and review the agenda set at a major party congress in February. The meeting reaffirmed North Korea's commitment to expanding its nuclear forces, describing them as the core of the military sovereignty of the nation and the pivot of implementing the strategy or
for deterring or fighting a war. Actually mga tol, kahit noon pa eh. 'Di ba? Noon pa. Naging ganito na talaga kasi komunistang bansa to. Medyo may pagka-isolated sila mga tol. No? Kumbaga, ibang-iba talaga sila kumpara mo sa ibang komunistang bansa. Like for example, China, ano pa ba ibang komunistang bansa? Marami pang ibang mga komunistang bansa. Alam ko, Vietnam, communist din yan. Tapos yung Russia, komunista rin yan. Pero ibang-iba to. Ibang-iba tong North Korea mga tol. Talagang as in kontrolado nila lahat-lahat maging buhok ng kanilang mga mamamayan. Kontrolado nila kung anong gupit. Hindi lahat pwedeng magkaroon ng access sa PC, sa computer. Hindi ka pwedeng manood doon ng ibang pelikula. Actually, meron nga mga balita dati na may hinuli sila at ikinulong dahil sa pinapanood nila yung Squid Game ng South Korea, yung palabas na yun eh. Sabi rito, the report said the plenary session unanimously decided that thoroughly exercise the position of a nuclear weapon state is the most correct and unique way to actively and confidently cope with the unpredictable international military and political situation getting complicated in multiple ways. With the nuclear technology as a basis, more extensive, innovative, and encouraging plans will be carried out with increasing speed, said the report, adding Kim set forth a task to dynamically carry out the work to increase powerful defense assets without pause in our own way and with the goal of overtaking the world. Yan nga, eto na nga overtaking the world. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol. Grabe, ang tindi naman talaga ng pangarap nila The meeting also pledged to accelerate the construction of a 10,000-ton class strategic guided missile cruiser which was decided by the party in April. Pyongyang reiterated its policy of designating South Korea as its most hostile nation and sharply criticized the military alliance between Seoul and Washington, including the Nuclear Consultative Group, a key nuclear deterrence meeting held earlier this month. Actually mga tol, hindi pa sila masyadong pinapansin Siguro dahil nakikita ng mundo na hindi pa naman sila ganun talagang threat. Pero sooner or later kapag ipinagpatuloy nila yan mga tol, baka sila naman ngayon ang pag-initan at sila naman ang atakihin. Well siguro yun din naman talaga ang pangarap ni Kim kasi buong buhay nila buong talaga nila mga tol, wala silang ibang ginawa kundi puro tungkol sa militar lang talaga pinag-uubusan nila ng pera nila Di ba? Yung mga mamamayan nila hindi pwedeng maglabas-masok ng bansa. Kailangan doon lang talaga. Kaya nga yung mga mamamayan nila doon, kung ano lang yung buhay na meron sila doon, yun lang talaga alam nila. Pag mapupunta sila sa ibang bansa, baka ikagulat nila, meron palang ganitong klaseng daigdig. Meron pala ganitong klase, akala ko kung ano yung kinasanayan namin, yun na yun. Sabi rito, the report denounced the NCG as a nuclear war body whose purpose is to attack North Korea, claiming the meeting drew detailed nuclear war scenarios including war mode sequence of mission drills and operation element. According to the KCNA, Kim stressed the need to fortify the southern border and build new naval bases and other military infrastructure to bolster the country's defense. North Korea has recently emphasized the need to fortify its border with South Korea. Last month, Kim convened a meeting with commanding officers of the armed forces calling for a reinforcement of frontline units following his previous order to deploy a new self-propelled howitzer along the border by the year's end. Talagang ito yung pinagkakaabalahan ni Kim. In a major party leadership reshuffle, Jo Young-won was elected Secretary of the Party Central Committee, effectively restoring him to one of the most powerful positions in the country. Jo has previously served as Chairman of the Standing Committee of the Supreme People's Assembly of the country. So ito na nga yun mga tol. Wala nang mga kaganapan na lang to sa loob ng bansa nila So ang panawagan ni Kim Jong-un mga tol is palakasin pa yung kanilang nuclear capability sa layuning masakop ang buong mundo. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento at opinion sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.